Ikinagulat nga nitong si Carlos ang presensya nga nitong si RJ sa naturang kasal niya. Kaya naman agad niyang tinanong itong si Lynette kung inimbitahan ba daw niya itong si RJ. Sinabi ni Lynette na hindi niya ito inimbita at sa tingin niya hindi naman ito nanggugulo kaya hayaan na lang daw umano itong si RJ. Subalit ito nga si RJ ay lumapit talaga dito sa kanila. Kaya naman agad nagtanong itong si Carlos kung ano ang ginawa nitong si RJ dahil tela hindi naman siya imbitado. Subalit sinabi nga nitong si RJ na wala siyang planong manggulo, ang gusto lang niya na batiin at i-congratulate nga itong si Lynette at silang dalawa. Nakipag-shakehan nga itong si RJ dito kay Carlos, tanda ng pang-congratulate niya dito. Kanito din kay Lynette. Subalit nang lapitan nga ni RJ itong si Lynette ay tela may akma siyang gagawin. Kaya naman biglang nagalit itong si Carlos at sinabi kung ano ang ginagawa niya. At din naman siyang napaatras dahil pinipigilan siya ni Annalyn at ng kanyang ate Giselle. Tela baga may gusto pang sabihin itong si RJ dito kay Lynette. At tela nanghihinayang pa rin at halatang halata sa kanyang mukha na talagang napakalungkot niya ngunit wala na siyang magagawa. Samantala, inimbita ni Carlos itong ang si RJ sa naturang venue ng kanilang wedding party. Pumunta naman itong si RJ dahil yun ang gusto nitong si Carlos. Agad na napansin ni Lynette sa may di kalayuan ang pagmumukha nga nitong si RJ. Kaya tinanong niya kung bakit nandoon si RJ. Kaya dito na rin sinabi ni Carlos na inimbita siya nito bilang kaibigan. Hindi na maintindihan ni Lynette kung anong plano ni Carlos dahil batid nga niya na tela hindi komportable itong si Carlos at naiirita kapag nakikita ang pagmumukha nitong si RJ. Subalit sa ngayon, inimbita pa niya at siya pa mismo ang nagimbita. Ano kaya ang pinaplano nitong si Doc Carlos? Samantala, nung makausap nga ni Doc Carlos itong si Michael, dito siya natawa kung bakit nandoon nga daw si RJ. Dito sinabi ni Carlos kay Michael na talagang sinadya niya na pupuntahin itong si RJ para masaksihan umano ni RJ kung gaano kasaya itong si Lynette sa piling daw ni Carlos. Medyo may pagkayabang itong si Carlos para nga ipamukha kay RJ na talunan siya at siya ang nanalo dito kay Lynette. Sabalit, ewan ko na lang kung hindi pa siya magsiselos kapag nagkainitan at nagkatinginan naman itong dalawa na hindi sinasadya. Samantala, paglabas nga ni Josa at itong si Chang Susan ay nakasalubong nila ang bruhang si Moira. Dito nga ay nakapula pa siya na tela isang gumamela. Nagtaka si Chang Susan, ang sabi niya ay bakit may nakapasok na impakta wala naman daw silang inimbita. Dito nga sinabi ni Moira na hindi daw magiging masaya ang kanilang party kung wala siya. At kahit hindi siya imbitado ay talagang pumunta siya dahil may sorpresa siyang inihanda dito nga sa dalawang bagong kasal. Ano na naman kayang pakulo ang iniisip nitong si Moira? Tela magkakaroon na naman ng kaguluhan dahil sa kanyang presensya. Samantala, maging itong si Dr. Ray ay napansin niya agad itong si Moira at sinabi niya kung ano ang kanyang gagawin doon dahil natitiyak niyang hindi naman siya imbitado doon sa kasal. Sinabi ni Moira na gusto niyang masaksihan ang circus extravaganza party at meron siyang inihanda para sa mag-asawa. Dito na nga'y kanilang nasaksihan ang pagpapalitan ng mga mensahe sa party nitong mga kaibigan ng couple na si Lynette at si Carlos. Nagbigay nga ng mensahe itong si Doc Katie. Maya-maya pa nga ay in-announce na ang pagpapalipad ng mga Dove couple. Ngunit ikakagulat ni Lynette ang kanyang saksihan dahil ang laman instead na Dove ay mga 2 pirasong palaka. Kaya nga na walang ibang may pakana noon kundi itong kanyang kaibigan na mortal na kaaway nga itong si Moira nang gustong-gusto lagi ng gulo. Kaya naman nung mabalitaan ni Lynette na nandoon na si Moira ay agad nitong susugurin dahil wala siyang ibang pinagdudahan dahil laging siya ang may pakana kapag may kaguluhan at nandoon siya.
dahil talagang hindi siya tinitigilan ng babaeng si Moira.